Lalong umiinit ang usaping politikal matapos lumutang ang mga balitang umano'y unti-unting nawawala ng matibay na suporta si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng sunod-sunod na isyung kinakaharap ng kanyang administrasyon. May mga ulat na nagsasabing ang ilang dating itinuturing na malalapit na kaalyado ay tahimik ng lumalayo, bagay na nagdulot ng tanong kung nag-iisa na nga ba ang Pangulo sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa mga political observers, maaring may kinalaman ito sa magkakaibang pananaw sa mga pangunahing polisiya at direksyon ng pamahalaan. May ilan umanong alyado na mas piniling manatiling neutral o kaya umiwas sa mga kontrobersya upang maprotektahan ang sariling interes, bagamat wala pang direktang pahayag na nagpapatunay sa tuluyang pagkalas ng kanilang suporta. Samantala, nananatiling tikom ang Malacanang sa mga paratang at patuloy na iginit na buo pa rin ang hanay ng administrasyon. Binibigyang diin ng mga eksperto na sa ganitong yugto, mahalaga ang malinaw na komunikasyon at pagkakaisa upang mapanatili ang tiwala ng publiko at maiwasan ang mas malalim na kaguluhan sa larangan ng politika. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to pag-usapan naman ho natin ang pagbibida nitong si Arisa na kesyo. Alam daw nitong si Marcos Jr. ang mga kalokohan sa budget. By the way, rene-review na daw ho ng Malacanang ang 2026 budget. At dito rin ho sa video na to papasadaan ho natin ang interview nitong si Congressman Leandro Leviste dito kay Manong Ted Filon. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button na dyan lang sa baba. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan natin ang ating talakayan dito kay Congress Miao. Meron kasi siyang bana dito kay Congressman Leviste. Sabi kasi nitong si Congressman Leviste, mga congressman daw ay nakatanggap ng tag 2 milyong pang Noche Buena sa pamunuan ng House of Representatives. Ito ang sabi nitong si Congress Miao. Mali si Congressman Leviste. Hindi lahat ng congressman may 2 milyon Christmas bonus. Ako wala dahil suspended at si Congressman ako wala dahil nasa impyerno. Bastos talaga tong bata na to. Kaya napapahama ka brad eh. Pero sa bagay no, wala na nga naman pala tong si ako. Nasa impyerno siya, nasa langit siya, di natin alam. Di ba? Pero ano ho yan, ika nga hayaan na ho natin mamahinga ang patay. Sa bagay, sa mga kababuyang ginawa nitong si Akop nung nagdaang kongreso, talagang hindi ho yan makakalimutan ng ating mga kababayan, di ba? Ito mga kababayan, lipat naman ho tayo dito kay Iyan. Ako, matindi ho ito mga kababayan. Ito ho, yung tinutukoy na larawan. Baka sabi, hindi, ano ho ito, kumbaga, pang-sopla ho niya dito kay Mika Sonsing, kasi sinasabi ni Sonsing wala daw Christmas bonus na tag 2 milyon ang bawat congressman nung tinatalakay yung budget, nung naipasa ang budget na yan. Ito mga cheque. Ayan ho mga cheque ng mga congressman na pagbibigyan ng bonus. Dahil nga siguro sa ika nga pag-ayon nila sa mga kabalbalan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Diyan talaga napupunta yung MOOE diyan sa mga bonus na yan. Kasi pagka sinertipikahan niya ng pamunuan ng House o kung sino man dyan sa House of Representatives na ang pera na yan ay pinangbayad ng kung anumang serbisyo, pero hindi bonus, hindi ang Christmas bonus na yan. Hindi ho nila lalagay sa COA o ano yan pagka doon sa ipapasa nila mga dokumento sa COA. Iba ho ang idideklara nila kasi pwede dahil hindi ho kailangan na resibo. Liquidation by certification. Palakpakan natin itong si Congressman Leviste dahil isa ho siya sa mga naglakas ng loob ngayong mga panahon na to na ilabas yung mga ganyang klaseng kabalbalan. Salamat din po Ito, lipat na ho tayo dito kay ito na nga ho ba sinasabi natin? Kung anong klaseng pagre-review ang ginagawa nitong si Ajik ngayong mga panahon na to para sa 2025-2026 budget. O hindi ho natin alam, baka yung ginawa ho niyang pagre-review dito sa 2025 budget na kung saan binibida niya, na binasa daw ho niya yung 4,000 pages ng GAA at wala daw ho siyang nakitang bangko. Gayong hindi naman ang GAA ang sinasabi na mayroong blanko. Ang sinasabing maraming blanko yung
BICAM report na kung saan hindi ho pinirmahan ng mga karamihan ng mga senador nung nagdaang taon. At dito naman sa isa na to, nire-review na daw ni BBM ang 2026 budget. Ay, sa bagay, no, baka hinahanap niya yung kanyang pagkakakitaan dito sa budget na to. Titignan niya, nakapasok ba yung mga allocation para dito sa particular na ano na to? O yung aking confidential and intelligence fund, nandito ba yan? Di ba? Kasi yung itong confi fund nitong unggoy na to, sinusuksok din ho sa brown envelope yan. Wala hong laman yan, ika nga. Wala hong makakapagbukas niyan, yung envelope na yan kung saan man ginamit nitong si Marcos Jr. ang kanyang confidential and intelligence fund. Rekta ho tayo dito kay Congressman Erice kaugnay sa pagbana niya dito kay Marcos Jr. na alam nitong si Bangag ang kalokohan sa bawat budget mula nung pumasok siya bilang presidente. Game. Alam ng BBM lahat yan. Naniniwala ako. From 2023, 300 billion yung nawala. 2024, 500 billion. 2025, 400. Hindi sila umaksyon. Noong 2025, nung naging controversial lang, pinabawasan lang nila ng 29 billion sa Pangulo. Pero yung karamihan, ay hindi. Kaya may at least very negligent o very incompetent yung... Nako, yung competent ka daw, oh. Marcos Jr., binabanatan ka nitong si Egay Erice, oh. Incompetent ka daw. O kung incompetent pala, bakit hindi nyo pa sinasampahan ng impeachment? Pambihira talaga tong mga to. Sampahan nyo ng impeachment, incompetent kayo ng incompetent, hindi nyo naman sinasampahan ng impeachment. BBM na inalaw nila ito. So alin doon? Negligent or incompetent? Pareho. Pambihira. Yun, maliwanag pa ho sa sikat ng araw, di ho sa atin ang galing yan. Ang galing ho yan kay Congressman Edgar Erice. Rumekta naman ho tayo dito. Nako, ito yung matindi ho dito mga kababayan. Bago ho tayo magtungo dito kay Congressman Leandro Leviste, pasadaan muna natin na mabilisan. Itong ulat ng GMA News, kaugnay doon sa isiniwalat nitong si Congressman Leviste na Christmas bonus para sa mga congressman. Nandiyan sa baba yung mga tseke at ito naman ho ang ulat ng GMA News. Meron umanong makukuhang 2 milyong pisong Christmas bonus ang ilang kongresista ayon kay Congressman Leandro Leviste. Sagot dyan ng isang mambabatas, hindi ito Christmas bonus. Ang kanyang paliwanag sa pagtutok ni Jonathan Andan. Nako. Ngayong linggo na raw pwedeng i-pick up ng ilang kongresista ang umano'y Christmas bonus nila na tig 2 milyong pisong cash. Ayon yan kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus. Pero itinanggihan ni Deputy Speaker Congressman Ronaldo Puno. It's not a Christmas bonus. Yan si Puno, busog na yan. Punong-puno na ang pitaka niyan. Putong-puno na ang bulsa niyan si Congressman Puno. Nakita nyo naman kung paano siya magpakaaso kay Martin Romualdez. Ganito ho yung criteria para maging aso ka ni Martin Romualdez. Yung ginagawa nitong si Puno, ganyan na ganyan ho mga kababayan. Kung kaya nyo gawin yung pagpapakaasong ginagawa na ni Puno at yung credential nyo, pasok naman para ipagtanggol nyo si Martin Romualdez, talagang mapupuno ng cheque ang mga bulsa nyo. Di ba, Congressman Puno? It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health ano ka. Yan kita nyo mga kababayan ha. Pati yung Christmas party nitong mga unggoy na to, sumisweldo na nga sila. Pati yung Christmas party ng mga barangay captain nila, mga mayor nila. Itong si Congressman Pat rumatrabaho, palakpakan ho natin. Di ba? Wala na nga kayong nai-deliver na magandang serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Pati kapritswan nyo na Christmas party, kami pa pinapagastos nyo. Mga hinayupak talaga itong Activity ka. People are expecting the congressman to show up in their district and help them. Naka-record lahat yan.
di ba? May COA dyan. O, kung nagwawalang yaan dyan, di siguro malalaman naman yan. Oh, hindi malalaman yan. Itong naman si Congressman Puno. Kung nagkakawalang yan daw, malalaman naman dyan. Anak ng tokwa, nangyari na ang nangyari. Umabot na tayo sa punto na kung saan meron na nagpatiwakal na DPWH Secretary, Undersecretary. Yung small committee, yung record ng small committee, hindi pa rin lumalabas mapahanggang sa ngayong mga panahon na ito. Malalaman to talaga si Puno. Nilinaw naman ni Leviste na ang di umano'y bonus sa ilang kongresista ay bahagi ng pondo sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Kada buwan, humigit kumulang raw 1 milyong piso ang natatanggap ng bawat kongresista sa MOOE. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Yung sinasabi niyan 20 million a year. Majority. Hindi. Sa akin, siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. Pero ang ginagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying district fees. Ang sweldo ng mga tao ko dun sa district, 600,000 a month, lahat ng mga kailangan. Grabe, no? 600,000 a month. Gastos ng mga tao nitong si Congressman Egay Erice sa kanyang distrito. Palakpakan. Kumusta kaya ang distrito nitong si Egay Erice, di ba? Napakaraming kabalbalan ho talaga dyan sa House of Representatives. Kaya kailangan mabuwag na yung na yan. Ando supplies, kulang pa yun. Ang punto ko po ay hindi na mali ito. Pero Kulang pa yun. Dagdagan nyo. Dagdagan nyo yung kay Egay Erice. dapat may transparency. Sabi rin ni Leviste, noong Oktubre raw 1.5 million pesos ang ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. Bagay na mariing itinanggi ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing. I vehemently deny that statement. Ngiti pa lang ni Swansing alam na di ba? Ngiti pa lang ni Swansing alam na. The House leadership does not... Anong ibig sabihin yan, Swansing? Yung mga cheque na yan. Di ba? Sinabi ni Kong Lian, meron, pinicturan ko pa nga eh. At dito sa mga picture na to, nandyan ang pangalan niya. Di ba? Nandyan ang pangalan niya, merong ebidensya, tapos sasabihin mo wala. Sino sinungaling ngayon sa inyong dalawa ni Congressman Leviste? influence or try to influence any particular congressman to vote in a particular way or incentivize them in any way. Yung Happy holidays. Ito po si Chacha sa ating unang katanungan. Chia, go ahead. Good morning po, Congressman. Welcome back to the show. Congressman, siguro una muna, no, itong naging reaksyon ni Yusek Claire Castro dito po sa mga inilabas ninyong mga dokumento, ang tawag po ng Malacanang dyan ay hearsay at wala nga daw po itong probative value. Ngayon, si Secretary Vince Dizon naman po, meron po siyang sinasabi na hindi pa daw po niya nakikita o na-authenticate itong mga documents na ito. Ano pong reaction nyo dito sa tila parang pangmamaliit ng Malacanang at ni Sec Vince Dizon dito sa mga dokumentong hawak nyo? Maraming salamat po ma'am sa inyong tanong dahil napansin ko din na noon si Sec Vince ay madaling na-access ng media at nakita ko yung clip ng inyong show nung isang araw na na-observe nyo din na hindi din siya nagbibigay ng comment sa mga documents na in-upload ko sa Facebook. At I can say that Sec Vince has had these documents at least as long as I had them because when they were given to me, he was also on the phone and saw them after that, and he cannot say na hindi niya nakita. I also uploaded them on Facebook, and I also uploaded on Facebook yesterday my email to him on October 1, emailing him a copy of the document that I uploaded on Facebook. Kaya kahit sana kumpirmahin niya ang authenticity ng document na pinadala ko, yun po ay magiging malaking step in transparency kasi doon po nakalagay yung summary ng magkano ang allocable ng bawat district representative sa Pilipinas. Para malinaw lang po ma'am, yung sinasabi kasi ni Sec Claire, baka akala ng iba, hindi totoo yung document. Ang sinasabi, hindi ito proven until Sec Vince will authenticate. At sinasabi ni Sec Vince, hindi niya nakikita. Pero ang sinasabi ko po, nakita na niya noon pa, in-email ko pa, at ngayon makikita naman niya bakit hindi pa niya ino-authenticate.
Oo nga po, nabanggit nyo na rin po yan sa ilang mga pahayag, yung tungkol po dito sa email na inilabas nyo rin po sa inyong Facebook post. Tama po ba yan, Congressman Leandro Leviste? Wala po ba kayong direct line with DPWH Secretary Vince Dizon? After nyo po ma-email, magkaroon kayo ng email, iba po yata ang sumasagot sa inyo, ito po ay galing sa DPWH Planning Service na may mga ipinadala rin na document sa inyo. So sinasabi nyo po, ngayon tila nagbabago yung timpla ni Secretary Vince, iba na dun sa nauna nyo na pag-usapan? Kasi 'di ba before ang sabi nyo sa amin si Sec Vince pa mismo ang nagsabi na sa inyo ibigay yung files? Oh, yes ma'am, sorry, just to clarify. I have had many conversations with Sec Vince on September 4 when he told Yusek Cabral on the phone to give the files to me. After that, when he asked that I not release the files to the public because he will release the files to the public, and in October, in November, many times po nag-uusap kami ni Sec Vince at ang kanyang team. Yung pinost ko lang po sa Facebook ang email documentation ng konteksto po ang marami naming ibang mga pag-uusap kahit sa telepono. Oo, so at least malinaw ngayon, meron kayong personal contact. Ipinost nyo lang din po yun para malinaw, para lang po masagot yung sinasabi na hindi pa na-authenticate. Through that email, makikita na even before, alam na nila. Tama po ba yun? I mean, maaaring ayaw niyang buksan dahil gusto niyang sabihin na hindi niya alam kung ano nga talaga yung allocable ng bawat kongresista. Pero parang it is funny, I think, to the public that the DPWH cannot confirm how much is the allocable budget out of a 401 billion pesos of allocable budgets of congressmen, because this is taxpayers' money, and I think we deserve to know, totoo ba na may mga congressman na ang allocable ay 3, 4, 5 bilyong piso kada taon? Kung hindi po tama yung ibinigay sa aking dokumento noong September 4 na galing sa kanila, baka pwede nilang isagot ano ba yung tama. Pero may mga nagsasabi kasi sa social media, yung pangalan na ito hindi tama and so and so. I swear this document came from DPWH. Kaya dapat si DPWH po ang sasagot kung hindi totoo ang dokumentong in-upload ko na galing sa kanila, ano yung totoong allocable budget. Wala namang maniniwala kung sasabihin nila walang allocable budget ng mga congressman, di ba? Oo. Congressman, did you try to reach out to Sec Vince kung bakit ganun yun nangyari? Kasi kung galing sa kanila yung file, why is he saying now na hindi pa niya na-authenticate? Sinubukan niyo po bang mag-text sa kanya, tumawag para tanungin kung bakit ganito na po ang naging timpla niya? I'll be honest with you. Yes, we are trying to contact Sec Vince. I think abroad siya ngayon. Pero nakausap din namin po ang kanyang mga appointees, also trying to reach him. I'll just be honest, okay? Sec Vince really wants reform and transparency in the DPWH. But on the night that I got the documents, he realized how severe the consequences to some of the people on the list might be. And after that, wanted the documents not to be released to the public. After that, he went to Congress for the budget hearings. We also talked there. And then we also had private discussions outside of Congress. I am also answering your question a while ago about how we communicate outside of the email that I posted. We have had many conversations, and in these conversations, it involves me not releasing the files that he authorized to release to me on September 4, because September 4, he was 3 days on the job. Maybe he hadn't studied fully what all the files were, but he said to release them. And then after that, I'm sorry to say, but it's an acknowledgement that because they haven't released the files themselves, there's something that they don't want the public to know.
Okay, ganito po, no? Can we abbreviate this proceedings ikang congressman para ho kasi if we will deal so much and we will give so much time sa authentication etc. baka ho maubos tong ating buong oras na inilaan sa interview na ito. Pwede ho ba natin i-simplify na lang muna? Opo. Itong dokumentong hawak po ninyo, ano ho ba ang irregular dito? Ano ba ang mga mali dito sa sinasabi niyong mga files na ito? Pwede niyo ba munang isa-isahin ito, please? Yes, sir. Yung in-upload ko, ang summary, magkano ang allocable budget ng bawat congressman. At yung mas irregular, pag makikita yung mga detalye, ano yung mga project na naglalaman sa allocable budget ng bawat congressman, na malaking bahagi ay mga flood control project. Pero sa summary pa lang, ang nadoon, yung halaga. Dapat walang irregular kung lahat naman yun ay napupunta sa mga public works na nakikita ng ating mga kababayan. Pero dahil ayaw ilabas ito at maraming mga nakiusap din sa akin sa Kongreso, Oktubre at Nobyembre, gusto ko sanang mag-privilege speech tungkol dito, nakiusap sa akin na wag at ilalabas naman ng DPWH in the proper time. Ang lulabas, ayaw ng mga kongresista malaman ng publiko kung ilang bilyon ang kanilang taon-taong budget sa DPWH. Okay. Kung yun po ay suspicion na baka may inappropriate transactions relative to these projects, ayaw ko naman po manggaling sa akin yun. Ang sasabi ko yung irregular is hindi lang po sa malaki na hindi inideklara, pero napakalaki ang disparity din ng ilang mga distrito na wala pang 1 bilyon. Yung 8 bilyon, malaki. Pero may iba naman na 5 o 10 bilyon. At yung mga iibang rehiyon na nakakakuha ng malaking budget, hindi naman po yung maraming populasyon o malaking pangangailangan necessarily, may correlation din po kung saan maraming contractor, mataas po ang allocable budget. Okay, so ang sinasabi po ninyo, ang irregular dito ay yung pong hindi wasto na paglalaan ng pondo sa bawat kongresista. Simply said, ganun po yun, ano po? Ano nyo? Tama? Yung lack of transparency na ayaw nila itong malaman at ito naman po ay dapat public information. At pangalawa, mas irregular pag malaman natin ang mga detalye na malaking bahagi po nito ay mga flood control projects. Baka kasama dito yung mga ghost at substandard na ngayon iniimbestigahan na hindi alam ng ombudsman sino ang nagpapondo kung hindi nila tignan ng listahan. Okay, sige po. So ihiwalay natin itong kaninyo mga allocables sa mga congressman. Yung pong sinasabi na leadership fund o ito pong mga allocables sa mga hindi naman miyembro ng kongreso o mga cabinet secretaries. Pwede niyo ho bang ibuhos na ito ngayon? Itong mga informasyon na ito. Sino-sino ho ba ang meron doon? Salamat sir sa inyong tanong, pero ako po ay nag-post din sa Facebook na nais kong magbigay ng privilege speech mamayang hapon tungkol dito kung papayagan ako ng Kongreso. Dahil ayaw kong sabihin ng iba na hindi ako dumadaan sa tamang proseso. I hope they can see, pinakita ko ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre at nanawagan ako at the time na gawing state witness si Yusek Cabral. Ngayon naman po, gusto kong mag-privilege speech for the nth time sa Kongreso. At baka kung hindi ako papayagan, that's when I can say I've tried that channel, I can go into the next. Pero si Senator Ping Lacson ay may ibinunyag naman na din po at pati ang ibang media outlet. At ang interesting fact is, iba yung source nila ng file. Hindi naman po yun galing sa akin. Pero tugma ang sinasabi nila sa nasa file ko. Okay. At yun ay patunay na authentic ang mga files namin. Sige. Sino pong pumipigil sa inyo, Congressman, nung una pa ho na ito ilantad sa publiko? At ngayon ho ba may pipigil sa inyo kung sakasakali po sa inyong binabalak na privilege speech? Ang Kongreso po ay collegial body at kung sabi ng maraming mga kasamahan ko na hindi dapat ito